Sa pagdalo ng ating Pangulo sa OFW Family Day na ginanap sa Pasig nitong December 2023, ay inihayag nito ang 24/7 Command Center ng ating gobyerno sa pangunguna ng OWA para makatulong sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa ibang bansa, lalo na sa mga distressed OFW. At sa dami kong natatanggap na reklamo o mga humihingi ng tulong galing sa mga OFW sa ibang bansa, na nababasa ko sa comment section at nagda-direct message sa akin na yung iba ay naaabuso, hindi nasusunod ang nakalagay sa kontrata, pinapalipat-lipat ng bahay sa pamilya ng kanilang employer, hindi pinapakain, walang sariling kwarto, at delay lagi ang sweldo. At ang lagi kong sinasabi sa kanila or ang lagi kong advice ay lumapit sila sa OWA para matulungan sila. Pero guys, kahit sinabihan ko sila na lumapit sila sa OWA, ay hindi pa rin nila alam ang kanilang gagawin. Kaya guys, sinubukan ko mismo ang 24/7 Command Center na ito na inihayag ng ating Pangulo na dati nang inaanunsyo ng OWA or ni Sir Arnel Ignacio kung gumagana ba ito, gamit ang aking UAE number or yung number ko dito sa United Arab Emirates. Mabuhay! Welcome to the OWA Hotline 1348. Kasalukuyang kinokonekta ang inyong tawag sa aming available na care officer. Maghintay lamang ng konting sandali at manatili sa linya. Munting paalala, sa pagtawag sa OWA ay kalakip ang inyong pahintulot na makalap at magamit ang inyong mga personal na impormasyon na gagamitin lamang upang matugunan ng inyong pangailangan sa OWA. OWA Operation Center, hello po. Hello ma'am. OFW po ako sa Dubai, ma'am. Yes ma'am, OFW po sa Dubai. Tinry ko lang naman po yung number mo kung gumagana po. Yan lang naman po, ma'am. Yes po. Sige ma'am. Okay po, thank you sir. Salamat po, salamat. Test call lang po kayo. Yes ma'am, para ma-share ko po sa mga kapwa ko OFW po. Yes po, hotline 1348. Yes po sir, bali anytime naman sir, pwede kayo tumawag dito. Yes, Ito po, 24/7. Sir, last na lang po. Pwede ko na lang sir makuha sir ang inyong full name sir? Alvin Obsiano Sagarit po. Actually, vlogger po kasi ako dito sa Dubai, so chinek ko siya and... Obsiano, Alvin. Okay po sir, Alvin, maraming salamat po. Sa pagsagot. Kudos sa ating gobyerno at sa OWA dahil may sumasagot talaga sa OWA Command Center or sa 24/7 Command Center ng OWA. At para guys, matawagan nyo sila, ay i-dial nyo lang ang country code ng Pilipinas na 632 at yung 1348. Huwag nyo na guys lalagyan ng plus sa unahan. Ang i-dial nyo lang is 632-1348 para gumana. At yun nga guys, gumana siya gamit ang UAE number ko at may nakausap nga akong taga-OWA. At puwera dyan ay may matatanggap kayong tulong mula sa OWA para sa mga distressed OFW. At pati yung mga displaced OFW, kasama dyan yung mga unfinished contract at yung mga medically repatriated. Sino-sino ang mga kasama dito? Panoorin nyo ito guys para sa kaalaman ng mga kapwa natin OFW. Ano ba tong displaced, tsaka unfinished contract na ito, Ma'am Jane? Para sa ating mga clients around the globe at sa kayong mga napauwi na rito sa Pilipinas, ang distressed workers, sila po yung mga OFWs natin na talagang sadyang napakahirap pakisamahan ang kanilang amo or ang kanilang worksite, medyo hindi talaga sila swak doon sa lugar, kaya sila nadidistress. Ang mga displaced workers naman natin, sila po yung nawalan ng trabaho dahilan sa COVID-19 dito sa nakaraang pandemya at saka nandyan pa rin siya. Umaali-aligid pa rin yung pandemya, nawawalan din ng ating mga trabaho sa abroad, pati na rin po yung mga nagsara na kumpanya sa abroad, nawawalan po sila ng trabaho, kaya sila natin natatawag na displaced workers. Ito po namang unfinished contract. Lahat po ng ating mga OFWs na hindi nakatapos ng kontrata nila. At ito po ay ibabahagi natin or makakategorya natin na contract violation. Ano ba ang sinasabi nating contract violation? Babasahin niyo po yung inyong kontrata.
at intindihin, namnamin, or talagang pag-aralan nyo muna yung inyong kontrata. At kung sa tingin nyo, hindi nasunod ang sinasaad ng inyong kontrata at kayo ay umuwi ng Pilipinas, pwedeng-pwede po kayo dito sa ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Mayroon din po tayong kategorya kung paano natin ibinabahagi itong ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ano ba ito ba? Gusto ko lang ding dagdagan muna yung sinabi ni Ma'am Jane. Doon sa mga distressed OFWs displaced, kasama po dito yung mga biktima ng illegal recruitment, yung mga biktima ng human trafficking, at yung mga biktima or yung nasa war conflict areas, katulad ng yung etong kasalukuyan nga natin sa Ukraine. And yung mga OFWs galing sa mga bansa na kung saan yung kanilang, yung bansang pinanggalingan nila ay may economic crisis. Dagdagan pa natin yung sinasabi nating distress workers. Yung lalong-lalo na ang ating mga domestic workers, talagang napakahirap ang kanilang kasasaad ko na dati Ilocano. Yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, yung kanilang sitwasyon sa loob ng kanilang mga amo, sa loob ng bahay ng kanilang amo. Nagkakaroon kasi ng sitwasyon doon kung minsan, alam niyo naman po ang ating mga OFW, lalong-lalo na ang mga kababaihan natin na mga domestic workers, talagang sadyang mababango ang ating mga OFW, magaganda, kaya pinagseselosan sila ng kanilang mga among babae, siguro pasilip-silip siguro yung lalaking amo, kaya nagkaroon ng selosan. Kung minsan ang ating mga OFW, mayroon yung nakasaad doon sa kontrata, ang kanilang tulugan ay 1 kwarto daw, mayroon daw sarahan, may pinto, ika nga. Pero, pagdating naman doon, wala naman palang kwarto. Ang kwartong tinutulugan nila ay sa kusina, sa lapag daw ng kusina, kung minsan, sa loob pa nga ng CR kumakain ang ating mga domestic workers. At kung minsan, sa sala pa natutulog ang ating mga OFW at talagang napaka-vulnerable ang kanilang sitwasyon sa mata ng kanilang lalaking amo. So, nagkakaroon talaga ng stress ang ating mga OFW na hindi naman sila sanay sa ganoong sitwasyon kung saan dito sa atin sa Pilipinas talagang alam natin kung saan dapat tayo natutulog. Lalong-lalo na doon sa kontrata na pinipirmahan nyo, kung hindi nasunod, kung anuman ang nakasuot doon sa inyong kontrata, dapat intindihin nyo yon. At the moment na mayroon kayong napansin sa inyong pagtatrabaho na ang inyong kontrata ay nalabag, dapat umayaw na kayo at umuwi na kung pupwede. Ayan. So, salamat dyan, Ma'am Jane, no? So, meron lang kami katanungan, Ma'am Jane, kasi sabi dito, distressed, displaced, or unfinished contract. Paano kung distressed siya, pero finished contract? Pag uwi niya, pero na-distress siya doon sa ibang bansa, qualified pa rin ba siya ng BPBH? Pagka finished contract siya, pero makakapag-present siya ng tawag dito, ng pruweba na siya ay na-distress or na-distress sa ibang bansa. May instance na nangyayari na makikita kasi natin yung ating OWA coverage is good for 2 years. Ngayon, nauubos nilang tapusin yung 2 taon. Para ang assumption natin dyan, parang natapos ang kontrata. Although, talagang doon sa kanyang pinagtatrabuhan, talagang, tinitiis niya. At lalong-lalo na po kung nakapagbigay kayo sa amin ng welfare case nyo habang nandun pa rin po kayo sa worksite at mayroon tayong record na nakapagpatala tayo ng inyong problema, kahit assume finished contract kayo, pagdating nyo rito sa Pilipinas, nakakapagbigay pa rin tayo ng kaukulang ayuda. Yung welfare case kasi, it's either si OFW itself ang nag-file ng complaint or yung mga kamag-anak niya nandito na pinagsasabihan niya ng problema. Ayan, so ibig sabihin nito, dapat yung ating mga OFWs or yung kanilang mga
kamag-anak, pag alam nila na hindi na maganda ang sitwasyon ni OFW, kailangan na nila mag-file ng complaint sa ating opisina at para magamit natin yun kung sakali man na dumating yun sa punto na kinaya niya yung 2 taon. Pero dahil sa nakapag-file siya, pwede niyang gamitin yun bilang dokumento na ipepresenta sa OWA para ma-qualified siya dito sa ating DPWH. Tama ka dyan, Chan. Tama yan. Okay. Eto may nagtatanong, ma'am, kasali daw ba yung umuwi ng may sakit mula kay Ma'am Lerma Costales Jacobo? Yes po, kasali po yung mga mentally repatriated, medically repatriated. Yung basta meron tayong mga dokumento na magpapatunay doon sa claims natin. So, pwede po sila. Okay. At kung sila po ay umuwi na mayroong mga ganyang karamdaman, huwag nang antayin yung napakatagal na panahon bago sila dumulog sa ating tanggapan. Dapat yung family ng OFW na may sakit, sila na rin mismo ang coordinate sa ating opisina. Hindi naman namin inire-require. Kasi ako yung may sakit, hindi ako makalakad. Hindi natin may sakit nga kaya nga hindi makalapit. So yung pamilya nung may sakit, ang pwedeng pupunta sa aming tanggapan para makipag-usap at alamin kung anong pwede nating ibigay sa may sakit na OFW. Yes, tama Ma'am Jean. At dapat, ang OFW or yung family, kung ganun yung case niya, is dapat hindi paabutin ng higit sa 3 taon mula sa kanyang pag-uwi. So, ang pag-a-apply kasi ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, is within 3 years upon the arrival of the OFWs in the Philippines. So, ang pinakamaganda niya, pagka-uwi niya, at alam niyang qualified siya dito, pumunta na siya para mag-file. Yes. Kahit hindi niya pa alam na qualified siya or disqualified siya, dapat sumangguni siya sa ating tanggapan para malaman niya baka mayroon pang mga ibang programa na pwede sa kanya. Magbabaka sakali. Yes. So, kung isa kayo sa mga nabanggit dyan, ay tumawag kayo sa command center or sa 24/7 command center ng OWA para mabigyan kayo ng tulong or ng agarang tulong. I-dial nyo lang ang 632-1348 gamit ang number nyo sa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.